Alam nyo, sa mga pinakaliblib na gubat ng Pilipinas, kung saan yung mga puno parang may sariling kwento, may isang alamat na paulit-ulit na ibinubulong ng hangin. At ngayon, yan ang pakikinggan natin, ang alamat ng kapre. Pero teka muna, bago tayo dumiretso sa kwento, may tanong ako sa inyo. Seryoso, isipin nyo nga ha, anong gagawin mo kung isang umaga, paggising mo, may nadiskubre kang isang dambuhalang higante na nakatambay lang sa likod bahay nyo. Anong gagawin mo? Sige, simulan na natin ang kwento. Unang yugto, ang nayon at ang binata. Dito natin makikilala ang isang mapayapang lugar at yung binatang magiging bida sa lahat ng to. Okay, picture this ha. Isang nayon na sobrang payapa, napapaligiran ng mga luntiang bukirin at may malinaw na ilog na dumadaloy. Alam nyo yun, yung parang lugar sa postcard. Simple lang ang buhay dito, masaya na ang lahat. Tapos, sa gitna ng lahat ng to, andyan si Lito. Hindi siya yung tipikal na binata na kontento na lang. Oo, malakas siya. Pero ang mas kakaiba sa kanya, yung tapang niya at yung isip niya na laging nagtatanong, laging gustong malaman ang sagot sa mga bagay na di maipaliwanag. Pero alam niyo naman, 'di ba? Sa bawat paraiso, may anino ring nag-aabang. At hindi nagtagal, yung kapayapaan ng nayon, unti-unting ginambala ng isang misteryo na nakatago sa isang matandang puno ng balete. Nagsimula lang yan sa mga bulong-bulungan. Tapos, yung pakilamdam, alam mo yun, pagdating ng gabi parang may nagpago sa hangin. Yung dating tahimik na gabi, napalitan ng kaba. May kung anong presensya na nagpapagising sa lahat. So, ano-ano ba tong mga kababalahan na to? Well, una, may amoy. Malakas na amoy ng tabako tuwing gabi, pero wala namang nagyuyusi. Tapos, nawawala yung mga prutas sa puno. Minsan naman, may maririnig kang malalim na tawa mula sa gubat. At ang pinaka-weird sa lahat, kahit yung mga hayop, takot na takot lumapit sa malaking puno ng balete. At syempre, may hinala na ang mga tao. Ang sala rin daw, isang kapre. So para sa mga hindi masyadong pamilyar, ang kapre ay isang higanting nilalang sa ating mga alamat. Sila raw yung mga nakatira sa malalaking puno tulad ng balete at ang trademark nila, laging may hawak na dambuhalang tabako. Habang lumalaki yung takot, lumalaki rin yung determinasyon sa dibdib ni Lito. Para sa kanya, kailangan na tong matapos at dito na papasok ang pinakamalaking pagsubok sa katapangan niya. Sabi ni Lito, tama na. Sawang-sawa na siya sa takot ng mga kababayan niya. Kaya, isang gabi, habang lahat ng tao nagtatago sa bahay nila, si Lito, dala lang ang isang gasera at ang buo iyang loob, nagdesisyon na harapin kung ano man yung nagpapagulo sa kanila. At isipin nyo, yung bawat hakbang niya, palapit sa puno. Grabe yung kaba, sigurado yan. Ramdam niya sa panginginig ng kamay niya at sa pagtibok ng puso niya. Pero, at eto yung mahalaga, mas malakas pa rin yung tapang niya, yung desisyon niya na protektahan ang nayon niya. Ayan na, nasa paanan na siya ng dambuhalang puno. Parang mga higanteng ahas yung mga ugat sa lupa. Huminga siya ng malalim, tinipon ang lahat ng lakas ng loob niya at sumigaw sa dilim. Sino ka riyan? Magpakita ka! At biglang may gumalaw sa taas. Dahan-dahan, mula sa mga dahon, may lumabas na isang anino na sobrang laki. Wala kang makita, wala kang marinig, maliban sa isang maliit na pulang ilaw na nagbabaga. Alam niyo na kung ano yon, di ba? Dulo ng isang napakayaking tabako. So, anong nangyari? Naglabanan ba sila? Well, yung pagharap na yon ang nagpapabago sa lahat. Ating alamin sa huling bahagi ng ating kwento, ang aral ng higante. Kasi akalain nyo, walang away na nangyari. Nalaman ni Lito yung totoo. Hindi pala masama yung kapre. Lahat ng ginagawa niya, yung ingay, yung amoy, yung mga trip niya, paraan lang pala yun para mapansin. Loner lang pala siya at walang nakakaintindi sa kanya. So dahil doon sa pagkakaintindihan nila, nagkaroon sila ng kasunduan. Simple lang naman. Una, respeto. Ang puno ay bahay ng kapre, kaya bawal guluhin. Pangalawa, alay. Mag-iwan lang ng konting prutas at tabako bilang tanda ng pagkakaibigan. At ang kapalit, yung dating kinatatakutan nila, naging guardian pa ng nayon. How cool is that, di ba? So, ano ba talaga yung pinakamahalagang aral dito sa kwento? Napakasimple pero sobrang lalim.
Ang paggalang sa lahat ng nilalang, nakikita man o hindi, naiintindihan man natin o hindi, yan daw ang susi para sa mapayapang pagsasama. Kaya ayon, iiwan ko sa inyo itong tanong. Sa totoong buhay, di ba? Sa mundo natin ngayon na ang daming di pagkakaunawaan, ang daming pagkakaiba. Paano kaya natin maipapakita yung respeto na ginawa ni Lito? Paano tayo makikipamuhay sa mga higante sa paligid natin?